sarili mo. Ano? At ako po ay nakikiramdam din sa church. So, sabi ko, ano ba talaga ang papel ko sa church? Ito po ay na umantig sa aking puso nung isang beses na si Reverend Elvis Acorda ay nagtawag po ng ng meeting sa mga men's. At inilahad niya na mayroong gawain sa mission na kailangan lagyan ng missionary. At siyempre, pag binigay sa iyo yon, ipinapanalangin mo kung ikaw ba o baka naman hindi ikaw. At ako po ay nakaramdam ng ng paglamig sa aking katawan, kasi meron tayong kapatid noon na kumbaga sa may desire siya na gusto, kaya lang meron na humawak ng mission, kaya lang hindi niya magawa kasi may parang sabi natin may kapansanan na may kakulangan. At ako po ay parang tinawag ng Panginoon, sabi, bakit itong isang kasamahan niyo sa church nag-volunteer na alam niya na walang meron siyang talagang kakulangan, pero kayong mga buo, kayong mga ayaw yung mag-volunteer o humayo. Kaya ako po ay talagang hindi ako nakatulog nung gabi niyo na tumawag si pastor. At ako po ay sinabi ko, ito ba ang calling ko sa church? At ako po ay nagpinanalangin ko sa Panginoon hanggang sa paulit-ulit yun. Palagi hindi i-discuss ni pastor. Ako naman para sabi ko, hindi naman siguro ako, kailangan matesting ko kung talaga ako yun. Kasi nga, hindi hanggang sa kinausap ako ni pastor, sabi niya, siguraduhin mo yung sarili. Kasi pag once na mag-commit ka na dyan, talagang ikaw na talaga. So, tinesting ko pa rin hanggang sa isang araw ako parang nakonsensya na, at napansin ko, hindi ito yung all member ako ng church, hindi ito yung para sa akin, kasi parang hindi ako pumupuno sa body ng church. Baka hindi ako pero ako nagpaalam, nagsabi ako kay pastor at ako po ay magbo-volunteer na sa mission sa Mateo po. Well, from the very start, when I was in high school, I was hearing the preaching of being a pastor. That's the beginning of my art in the next. That was 1986. Ako po ay naging membro po ng pamilya na Kristiyano na. At ako po ay tumira sa bahay ng pastor. At nasense ko po yung calling kung ako po ay umattend ng youth camp. Isang youth camp po dito po sa Panay, sa Iloilo po. Yun po ako na-convict at nasave po ako doon. At ako po ay nagsuko ng buhay na mag-aral po sa Bible School. Yun niya po, natupad po yun. Ako po ay nag-aral ng Bible School. At yun niya po, talaga po na pag may yung calling ng Diyos ay gagawa po siya ng paraan para po matupad po yung calling ng Panginoon. Kaya po na, ako po ay nagpastor po dito po sa una po doon sa Barangay Pugon, dito po sa Matay, at pagkatapos po dito po ngayon sa Pugay Sol. Ayan po. Hindi ko po literal na masasabi, wala po akong definition tungkol sa calling. Basta naramdaman ko na po na nandoon ako sa trabaho yun.
Yun po siguro yung magiging interpretation ko dun sa calling. Na purely, yung desire ko, yung uhaw, at yung pananabik, lahat, yung concern ay sa gawain ng Panginoon. So kapag minsan nga, nasa time na kapag binabangga mo yung gawain ng Panginoon, medyo nagkakaroon ako ng nagre-react ako. Ibig ko sabihin gano'n na I'm serving the King. No? I want, gusto ko po na yung nais ng Panginoon ang masunod. Higit lalo na yung hanapin yung mga nakakaawa naman na sila. Okay. Ayun. Alam naman natin na ang isang tao na ginagamit ng Panginoon, tinatawag ng Panginoon, ay siyempre yung ligtas, no? Yung kung saan ay siya tumanggap sa Panginoon na kanyang tagapagligtas, at sa kanyang buhay bilang Kristiyano ay binabasa niya ang salita ng Panginoon, and then darating sa ang panahon na kung saan mararamdaman niya ang panawagan ng Panginoon sa iba't ibang mga paraan. Maaring mapunta sa isang lugar at magkaroon siya ng parang burden sa lugar na yon, and then mabibigay sa kanya na maaring magkaroon siya ng mga pangitain patungkol doon, o mga maaring mga na pakinggan niya mga salita ng Panginoon o mensahe. And pwede din naman na dahil sa mensahe na napakinggan niya sa isang pastor o sa isang preacher, o pwede din naman sa salita ng Panginoon. Pero palagi naman nating binibigyan ng pansin ay yung bang pagtawag sa iyo ay ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang tumatawag sa isang pastor o sa isang missionary, of course, alam natin ay ang Panginoon. Pero yan ay dinadaan sa simbahan o sa pastor o sa isang simbahan kung saan siya ang magbibigay ng papatibay na talaga ikaw ay tinatawag ng Panginoon. Tayo kasi ay hindi man tayo naniniwala na ang isang tao ay basta lang magbimisyon na sabi niya, narinig ko siyang Panginoon na tumatawag sa akin. Yan kailangan ay andun ka sa simbahan o miyembro ka na isang simbahan na siyang nagtuturo patungkol sa misyon, at ikaw naman ay binigyan ng Panginoon ng pangitain o mga bagay na masasabi na ikaw talaga ay tinawag ng Panginoon. So, hindi naman masasabi natin na kailangan ay may mga maaring mga iba't ibang klase mga pangyayari sa buhay mo, no? Pero ang pinaka-importante dyan ay alam mo sa salita ng Panginoon ang patungkol sa misyon, at alam mo na kung paano tinatawag ng Panginoon ng isang tao. Ang calling po kasi yan hindi mo talaga totally masabi na tinatawag ka ng Diyos. Pero personally, sa aking karanasan, basta sumusunod ka sa Panginoon, malalaman mo kung bakit ka tinatawag. Kasi kung hindi ka sumusunod, di mo naman marirealize na ikaw pala tinatawag ng Panginoon. Opo. Katulad nito, talagang sa personal kong karanasan, ayaw ko dito. Talagang ayaw na ayaw ko noon. No? At mismong nagmi-meeting kami noon ng mga deacons, kahit pinipilit na ni pastor, sa loob ko talaga ayaw. Ang tinuturo ko noon sila. Sabi ko, ba't di pa sila pumunta? No, pero ang Diyos po ay unti-unting nagbibigay ng paalala sa mga messages. Tapos yung kanyang naungusap siya sa salita niya, personal mong devotion sa Panginoon, yan unti-unti. At ikaw mismo, ma-realize mo rin, hindi mo malaman, so ka na pala ng buhay sa Diyos. Hindi mo alam, nandun ka na. Oh, that's a good question. During my first year high school years, I enjoy going with pastors who are joining themselves with sowers. If you remember that, sowers,
going to the mountain and preaching the word of God through drawings. And I like that much because one need to attract people by using their talents. And so I've been a COO of the pastors during the time. As ano ma'am, akala. That's the best thing I can express and explain. Because I love going with the pastors. As their kumbaga assistant nila dun sa mga preaching angkas ako ng motor, kasama ako ng pastor, pupunta ng isang church dun sa bundok. Tapos kukuha lang mga gamit ng pastor, angkas kanya, dun lang. So that's the beginning of my early years in the ministry. Teenager po ako. Sa buhay po espiritual o sa buhay kahit na saan na? Kahit saan. Generally. Opo. Sa spiritual po, dahil meron naman kakong, hindi naman si tatay, kakong gano'n. Bahala ka dyan. Ayan. Ano mo yan? Sa akin naman po ay bilang teenager na ano rin sa sanglibutan kasi yung buhay ng teenager ay kung ano yung nakikita mo rin sa hindi naman negatives po. Yung mga buhay na gumala ganon, makipagbarkada pero purihin ng Panginoon na yung mga kaibigan ko naman, wala naman akong naging kaibigan na hindi ko dinala sa attendance sa church at hinayaan na sila hindi pumasok sa kanila yung salita ng Panginoon. Okay, and then kapag tungkol naman sa spiritual, halika, punta tayo magbisita, sasama ako. Halika, punta tayo, dalhin mo itong Bible kakasumbok, sama naman ako yung alalay. Halika, punta tayo doon sa sabi nung nanay ko, mag-Bible study tayo, sama naman ako. Hindi ko na po maano kung anong mga edad ko yun. And then, minsan ako na rin, nung kahuli-huli, nung mga bandang huli mo, na siguro na yun ang training na ginawa sa akin. Hindi naman diniklit sa akin yung training. Parang inilagay nila sa dugo ko. Minsan ako na nagyaya. Bakit hindi tayo punta doon sa ganun? And then nung medyo at the edad of na ako, 25, mga ganun, ako na mismo nagpupunta. Ang buhay ko po noon ay talagang parang isang buhay na stricto lang kasi alam mo naman yung upbringing namin kay Mami Seni, talagang hindi naman kami ganun kadaming nagpapaaral kasi hindi man kami dumating sa punto na kami po ay halos sabay-sabay na nag-aaral sa kolehiyo. So ang buhay ko po noon ay ano lang, bahay, sa school, tapos pagdating ng linggo, church na, yan, bahay, school. At ako po ay nakagraduate sa biyaya ng Panginoon, nakapagtrabaho. At nung ako po ay nakapagtrabaho, dito yung parang nakita ko hindi mga bagay na hindi natuturo sa school, sa mga barkada, sa mga alam niyo na yung mga ganong klase at doon parang sabi ko, ba't ako na rito dahil hindi naman dapat ako tinuro sa akin ito, hindi naman ganito, pero dahil sa ito yung kalakaran sinasabi nila kung saan ka mapunta, ito yung mga nangyayari sa tunay na buhay, na pagtatrabaho ka, pagkatapos ng trabaho, barkada, tapos siyempre nakikisama ka dahil bago ka, tapos ito na yung mga pinamulan, ba't ka ako natututo na umuwi ako sa bahay na lasing, minsan na nagsasabi pa ako sa magulang ko na papasok ako, pero lang pala kami, yung
barkada, gano'n. Natuto ko yan. Lahat natutunan ko yan sa pagtatrabaho ko. Siguro yun yung mga ang tawag nito yung mga tawag ng mga sa mga place work mo. Kasi ang hirap din sabihin na ba't ganyan ka? Kaiba ka. Ito yung mga kasama mo, ito yung mga barkada mo. Dapat kasama ka rin sa amin. Kasama din yung mga boss, ganun talaga. Yung parang buhay na parang malayo talaga. No? Although ako naman yung nag-church din ako. Pero ibig sabihin, parang ang attendance lang tama na, gano'n. Dapat pupunta ka ng linggo, gano'n. Pero sabihin ko pa, kasi alam mo naman ang kabataan, napaka gusto niya yung adventurous, gano'n. Tapos mapuntahan yung mga bagay na hindi nagagawa, no? Para nakawala ka sa So, kakaiba talaga. Parang nagkatrabaho ka na, nagkaroon ka ng sarili mong pera, nag-independent ka na, tapos nabarkada ka pa. Ang hirap. Gusto mo man maging matuwid, pero ayaw ko naman masabi na kakaiba, no? Kakaiba ang buhay na abnormal. Kumbaga sa hindi yung normal na ginagawa nila, parang abnormal, ayaw ko naman na gano'n. So, yun ang nakiayon ako sa sistema ng trabaho para hindi maging kakaiba. So, kaya gano'n ang buhay na nangyari sa akin. Yun nga, marami din ako naging gawain sa Bethany Cubao, no? Nagsimula ako janitor, tapos nagkaroon ako ng pagkataon na maging choir director, naging Sunday school teacher, kasama din ako sa mga good news classes, Bible studies, visitation, at marami pa akong sa Bethany Cubao. Kaya hindi ko masasabi ko na hindi ko malilimutan o hindi ko maalis sa puso ko yung maging natutunan ko sa Bethany Baptist Church sa Cubao. Dahil dyan talaga ako hinubog sa Bethany Baptist Church. Sabi ko nga sa iyo, lahat pala yun na pinagdaanan ko ay paghahanda din sa akin para sa gawain ko naman dito sa Habonga. Yung pinaka-challenging ko sa pag-mission ay yung part na kayo po ay pupuntahan ng members na nangangailangan tapos wala na po. Yung sa una, talagang parang mahirap pala na mag-mission sa umpisa, no? Dahil sa talagang umaasa ka lang sa suporta sa Bethany Cubao. Pero nagpasa naman yon, no? Salamat sa Panginoon na tumubo naman ang mga membro dito. Ganoon din na meron man din ng support sa ibang church din naman. Pero yung pinakamahirap yung para kang nababastos minsan, no, sa ibang mga tao, kaya ng members din mismo. Ginagawa mo na lahat pero parang hindi ka rin nila pinapansin o walang nangyayari sa sinasabi mo sa mga ginagawa mo. Hindi kasi ako mahilig dito sa simbahan namin yung mag-utos, gawin to, gawin ganito. Ayoko nang ganun Ang ginaano ko gusto ko kusa na makita nila at nakikita nila sa ginagawa ko. Kasi sa Bethany Cubao, hindi naman ako inutos-utusan dyan Kusa ko lang ginagawa kung ano yung pwede kong magawa, no? Na mangyari na pwede kong magawa sa simbahan. So yun din ang nagiging parang ugali ko dito, na gusto ko na hindi na ako mag-uutos-utos, makikita lang nila na dapat meron palang gagawin dito. Ayun ang minsan nagiging mahirap, no, sa gawain namin dito. Nung nagkaasawa na ako at nagkaanak na, although may part pa rin ako sa gawain, pero magiging hindrance pala din yung pag nakikita mo yung anak mo ay may sakit at hindi mo may paggamot. Nakikita mo yung family mo na malalalim na ang mata sa gutom, no? Na hindi mo sila mapakain dahil sa wala kang trabaho.
Opo. Pero bandang huli, malalaman mo yung kabutihan ng Diyos doon. Sa kabila ng gano'n, hindi naman sila pinatay. Sa kabila ng gano'n ay, yun pala ay mga ano lamang pala yun. Pagsubok para tumibay ka at makapag-isip. At lalong magmatumigas kang maglingkod. Gano'n lang po. Sabi ko, aalis ako, ma'am. Umiyak yung unbeliever, ma'am, sa tabi namin. Tapos yung sa harap namin na mga halos tabi. Umiyak sila lahat, ma'am. So, nung umiyak sila, sabi ko sa kanila, I am close from our barangay, but I still visit you here. So, ganun lang. Tapos, the saddest thing is that lahat na mga Katoliko dun sa katabi, inaway yung church namin. Inalis, oo. Inaway sila kasi sabi nila, iyon ang pastor namin dito. Bakit pinaalis nyo? So, that's the saddest thing. Pero ako naman, hanggang ngayon, binibisita ko pa rin sila doon sa katabing church na umalis ako. Kasi ayaw nila pumasok doon. So, ako naman bilang pastor, nagiging karga konsensya ko sila doon. So, that's the hardest thing and the hardest, the saddest, and the most glorious thing in the ministry. Because hindi yung sa loob ang nagmamahal sa iyo. Yung nagmamahal sa iyo, yung sa labas. Kaya nag-umpisa ako ulit dito sa Caintown. Umalis ako sa Caintown 2 years. Bumalik ako after 2 years sa Caintown. Yung mga katabing bahay ko dito sa Caintown, yung iba naman, nanging members namin ngayon dito sa church. After the, let's say, 3 years. Ganon. Marami pong mahirap. Pero sa ministry, sa aking karanasan, pag may trials, may blessing. Ayun lang po yung ko. Pero talagang maraming hirap dito. Maraming trials din na nangyari sa church mismo. Yan, mga bagay na kasi kung buhay ang church, buhay din ang kalaban, ang diablo. So pag nakikita niyang maayos ang takbo ng church, so gumagawa rin ng paraan ang diablo para masira o mahinto, para magulo. Pero mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon. Although maraming, minsan parang talagang maano ka rin, masaktan ka rin at madadown ka rin bilang pastor kasi tao lang naman eh. Pero biyaya naman ng Panginoon, pagtagumpayan. Ang pinakamahirap ko siguro na naranasan na yung magkaroon ka ng problema sa within sa iyong family yan. Napakahirap po talaga. Napakadali magbigay ng ng advice, sa comfort sa mga taong may problema. Madali lang yun. Phone call lang yan, tapos tawag lang, message. Pero pag ang problema ay nandoon sa within the family o within the church, napakahirap po talaga. Kaya dapat yan talagang ibubuwis buhay mo na panalangin yan eh. Kasi kung hindi, ang problem is within the napakahirap po. Pumunta ako ng one of the mountainous area dito sa Negros. Yung isang tribo na mga ate, yung mga ata. Pumunta ako doon. So, simula't simula, ma'am, it is in my heart that I'm going to support missionaries, local or foreign. Nung doon ako sa kabila, I have been supporting foreign missionaries. Kasi patay yung isang church na walang sinusuportahan na mission o kaya nagmi-mission. Nung dati kasi may missionary ako, local missionary. Just last week, pumunta ako dun sa pinakatuktok ng Negros. Naghanap ako doon ng isang ate, isang
Aita. At sa isa kang kapag sa atin local pastor na rin. Sinuportahan namin just last week, just Sunday, in-encourage ko yung mga church members to support these two pastors. Nag-uumpisa lang ako sa dalawa. So, ngayon, just itong hapon na to, may darating na pastor galing dun sa bundok. Kasi sinabi sa akin ng kaibigan ko pastor na papupuntahan mo yun sa Talisay, pupunta tayo ng conference, and we will talk how we can support that pastor. So ako naman bilang pastor, yung pagka-pastor ko hindi naman sa sarili ko. I would rather suffer than to see these pastors improving. Ganun lang po, ma'am. Ang rewarding ko po, at sa ngayon na nag-i-enjoy po ako. Yun lamang po. Ay, rewarding. Wala nang pinakamagandang reward sa akin kundi nakita ko yung mga members dito na tumutubo, ginagamit ng Panginoon. Tulad yan, ngayon nga meron kami binuksan bagong mission. Yung mga sumasama sa akin, hindi ko naman binilit yun eh. No? Kusa sila at sila yung gumagawa at yun ang pinaka-rewarding sa akin nung makita ko na lumalago yung ibang mga membro, no? At yun nga, isa sa mga nangyari sa amin dito, bakit noon puro mga bata ang mga nagsisimba rito, pero ngayon sila yung malalaki na, iba sila nakatapos na, iba sila nag-aaral pa, at sila yung ginagamit ng Panginoon. That's the most rewarding part of our mission, yun ang masasabi ko. Ang isa po sa pinakamasaya sa gawain ng Panginoon, pag nakikita mong lumalago yung church members, mga members, ayan. Tapos, pangalawa, supportive. So, doon ka rin nagiging masaya. Kasi, bilang isang pastor, kung mayroon ka rin gusto, tapos yung mga members mo, hindi naman supportive, hindi naman sila, paano mo magagawa yung isang bagay? So, yun, doon ako nagiging masaya na pag sinabi ko, supportive sila at willing naman sila mag-ano. So, ganun po. Well, sabi ko, pinaka-rewarding sa akin, nakita ko yung family ko mismo na siya, yung manakad talaga sa akin. Ako siguro yung mga binitisan, yung pamilya na pinupuntahan ko kaya study, maano din, ma-rewarding. Pero siguro maano ko talaga ng complete ko talaga yung talagang sa akin. Kasi ito yung mga kasama mo sa bahay. Yung mga yun, ano lang yan, kasama mo lang pag nalaman nila na yung sa bahay na si Papa pala yun, gano'n, tapos tama pala yun. At nakikita nila na, nakikita mo nagpa-practice sila magbasa, kumakanta rin, tapos yung nananalangin. Ako, sa akin, fruits na ito eh. Tapos nakikita ko yung mga apo ko naman. Makita mo, kakanta, ganyan, mananalangin din, tapos palaging yung gano'n, kasi ito ang family kasi mas mahatagal pa yung panahon na ititigil mo sa family kaysa sa ibang tao, di ba? Kaya dapat sila yung yung makakakita sa iyo. Oo, sila yung makakakilala sa iyo kung talagang yung pina-practice mo talaga yung fruits mo. Actually, hindi ko po malaman kung gagamitin pa ako ng Diyos sa ganong haba ng panahon. Pero hanggat may hininga, may tuloy-tuloy din. May vision kami na ito ay palakihin pa rin, 3rd floor. Ayan. Kasi ito, ang plano namin talaga nito, yung lahat na baba, garayan. So, atras namin doon, sakop na lahat. So, yung 2nd floor, nandyan yung pinaka-congregation, yung 3rd floor, yun yung parang ng missionaries. Tapos yung pinaka-3rd, yung parang tulad sa atin sa Cubao, parang may bakod. Parang pinaka na yun, parang playground, ganyan. So kung loobin pa ng Diyos. At ganon po yung plano namin dito. At siyempre, makapag-send ng mga missionaries. Sa biyaya ng Panginoon, kung ako pa pagkakalooban pa na niya ng buhay para maano sa gawain. Kasi ngayon talagang medyo restricted tayo.
kung papayagan ako ng Panginoon, actually sa akin naman okay naman yung gawain dun sa kasi hindi ako pumili ng gawain no. Kung ako talaga nilagay doon, okay lang yun, no? Kung binigay sa akin ng mga pasaway na mga okay lang yun. Kasi ang gawain naman is parang kaya ka nilagay doon kasi may purpose ka. Hindi yung parang baguhin mo itong mga tao ito. Hindi, ang Panginoon ang pwede na magbago sa atin. Ipag-pray mo lang ito. Kaya sa akin, ang prayer ko, 5 years from now, manatili ako sa gawain, Kasi lalo na ngayon, 65, 65 years, 70. Yung aking sakit sa likod, yung aking memory, medyo down na. Tapos yung aking speech ko, baka medyo utal-utal na. Tapos ang paglalakad ko ng mga bahay-bahay, pagigitara ko, ito nga, masakit na ito. Yung aking masakit na, hopefully, magamit pa tayo, magamit pa tayo sa gawain. Hindi ko hinahangad ng malaking church. Hindi ko hinahangad marami lang. Ang hinahangad ko magamit pa ako sa Panginoon. Kasi pag nandiyan yung malaking church, nandiyan yung hindi ko sabihin ng Panginoon, graduate ka na. Wala na, di ba? Ako gusto ko kasi masarap sa gawain. Masarap sa gawain. Ayaw nila yung bayo sa gawain. Pero ako gusto ko sa gawain. Kaya siyempre, yung manong looban ng Panginoon. Hindi yung looban. Isa pong pinakamasaya na parang sa akin mission ay yung nabaptize ko po yung mag-asawang senior citizen. Talagang sinako nila yung kanyang buhay. Willing sila na pag-gamit sa Panginoon. 5 years from now, kuha na ako yun. 63 na ako. 63 na ako. Ang goal ko ay magkaroon pa kami ng iba pang mga missions, no? So siguro I'm praying by that time, siguro 2 hanggang 3 mission field ay meron ng Bethany Baptist Church po. Sa akin po, hindi lamang po 5 years, kundi 5 years onwards. Kung kami po ay pinamanahan po ng mga nauna sa amin ng mga Kristiyanong henerasyon ng ganitong buhay, higit sa lahat, ng katiyakan ng buhay after death. Ganon din po ang gusto naming mangyari sa mga susunod at ganon din po ang gusto kong mangyari. Hindi lamang sa aking family, kundi sa mga sumusunod na henerasyong Kristiyano sa amin. Kasi sabi namin yung mga nauna sa atin, ang ganda na yung binigay sa atin, lalo pa kaya ngayon tayo hindi pa natin dapat gawin yung ganun. May advice ko lang po ay i-confirm po natin yung ating calling. Kung mayroon po talaga tayong panawagan sa Diyos, may calling po tayo, tayo po ay gagamitin ng Panginoon, ng Diyos, sa kung saan man po tayo niya ilalagay. So, una-una po, yung advice ko po is to pray. Manalangin po tayo. At hingin po natin sa Panginoon kung ano man po yung ating mga desire. Atin po yung ipag-pray sa Diyos. At ang Diyos po naman yung mag-lead sa atin sa tama pong direksyon. Ang pastoring po, napakahirap po kung tutuusin. Kasi kung meron kang pamilya, may problema ang pamilya mo, ikaw ang papasa nun bilang responsableng head ng family. Sa pastoring, ganun din po yun. So ang pastoring, ang pagiging pastor po ay hindi ito isang kung saan matatagpuan mo na magpapasarap ka, gaganda ang buhay, yayaman, physically, hindi po. Kung tutuusin,
Niyang ating Panginoon nga ay pinako sa krus sa kabila ng kanyang pangangaral at kanyang ginawa. So, ganun din po yun sa pastoring. Pagiging pastor ay hindi mahirap na trabaho, ngunit aanhin mo nga ang lahat ng kayamanan dito sa sanglibutan. Ano po? Kung ang kaluluwa naman na yan, baka kapatid mo pa, o kaya anak mo pa, o kaya magulang mo pa, mapapahamak at mapupunta sa impyerno. Marami po ang choices nila. Hindi ako makapag-aral, kaya magpastor na lang ako. Hindi po yun. So, sabi nga, ang pagpapastor ay hindi kadapat na itinutulak, kundi dapat sundin mo yung pagpili at panawagan sa iyo ng Panginoon. Sa akin nga, sabi ko nga, hindi ko mabigyan ng tamang definisyon yung pagtawag sa akin ng Panginoon. Pero nararamdaman ko by this time na tama yung lugar ko ngayon at tama na ang Panginoon naglalagay sa akin dito dahil ang aking trabaho na ginagawa ay spiritual. Matagal-tagal na rin ako nawala sa bilang professor sa isang Bible school for more than 15 years din. Professor. So I advise to my students before and to the pastors who are listening right now. Hindi malalabas naman dito eh. Ganun lang. Tiisin lang ang hirap. Kasi pag misyon, alam naman natin na ang misyon. Sinasabi ko nga pagka yung soldier hindi na magiging soldier kung walang training. So, nag-uumpisa yan sa local church. So, pagka yung mga members natin na gusto mag-mission, pag ako ang makasama nila, dinidiscourage ko, ma'am. Sinasabihan ko, huwag na kayong mag-mission, mahirap doon. Kasi tinetest ko yung determination ng mga young people kahit dito sa amin. May mga young people na sabi, so magiging pastor ako. No, Brad, hindi mo kaya. Ganun lang, hindi mo kaya. Kasi pag sinabi ng young people na, pastor, kakayanin ko kahit hindi ko kaya. Iyon ang isang encouragement para sa akin na gusto niya talaga maging pastor. Maging sa mission. Oh, wow. Ang masasabi ko lang po, wala akong permanente dito sa daigdig. Kasi lahat tayo, kumbaga sa meron tayong hahangganan. Pakiusap ko lang sa mga kabataan, huwag mong sayangin ang oras na binigay sa atin. Hanapin mo. Hanapin mo kung ba't nandito tayo. Baka naman kailangan naging hanapin mo yung Panginoon. Tapos tanungin mo kung ano yung bakit nandito ka pa. Bakit sa pandemic? Bakit sa pandemic hindi ka nakasama dun sa mga sinunog. Yung nagkasakit tapos sinunog, bakit nakaligtas ka? Oo, bakit nakaligtas ka? May dahilan yan. Kaya hindi ka napunta dito at para lang sakupin lang isang space. Hindi ka napunta dito para kumain lang at ubusin mo yung oras mo para sa iyong gusto. Hanapin mo po yung yung purpose niyo kung bakit natira ka o bakit nananatili ka. At alam mo, ang Panginoon kakausapin ka. Hanapin mo lang siya. Hindi ko may bibigay ang tamang sagot. Pero hahanapin mo yan. At bakit nandito? Bakit nandito? Ba't hindi ako nakasama doon? Ba't hindi ako kasama? Yung ganun. At ibibigay sa iyo ng Panginoon ang sagot. Hanapin mo lang siya. Lang naman, basta ikaw ay makinig sa iyong pastor, at kung meron kang problema o mga katanungan, palagi na lang makinig sa pastor. At ang pastor naman ay handang tumulong, sumagot sa mga tanong mo.
isa sa mga pinamagandang mangyari yung bang masunurin ka sa pastor mo. Maging masunurin ka sa pastor mo at kung ano yung maring paggawa niya sa'yo na may utos sa'yo, ay sundin mo lang siya at yun ay madadala mo hanggang sa gawain mo sa kung gamay tawagin. No? Dahil hindi maganda, halimbawa, hindi maganda na nagbimisyon ka o nagpapastor ka sa isang lugar, pero yung pastor mo ay hindi mo kasundo. Ganun ba? Sa akin ay naging magandang impact sa akin nga yung na kami naging kuwan sa akin si Pastor Hayona at ngayon kami ni Pastor Elvies, no? Ay maganda ang pagkasama namin na pag nakikita kami, pwede kami mag-usap, wala kaming tinatago sa isa't isa. At yun naman ay marami talaga akong natutunan kay Pastor Elvies. Yun lang talaga. Maging masunurin ka lang sa pastor mo at magagamit ka ng Panginoon. So ganito na, para sa akin, unang-una, hindi ka maaring tawagin ng Diyos pag hindi ka sumusunod. Kaya as a member ng church, pakita mo na masunurin ka. At kahit minsan siyempre sa church, minsan maraming mga trials din, iba't ibang uri yung mararanasan mo rin. Yung mga trials na kaagad doon, na hindi mo rin inasahan, dapat mapagtiisan mo yun. At handa mong sundin yung pastor mo. Kahit na medyo magkasulungat kayo sa prinsipyo o mga tawag nito, basta ang mahalaga doon, faithful ka sa Panginoon. Faithful ka rin sa pastor mo. Kasi yung pinakamahalaga talaga kasi noon man parang na-feel ko na rin na talagang may panawagan ako sa Diyos. At yun yung pinagtibay ko. Sabi ko, kung talagang may panawagan ako sa Diyos, so dito naman, pwede akong tawagin ng Diyos kahit saan. So kaya ganun. Kaya sa isang salita lang, faithfulness. Ikaw man ay babae ka, gusto kang maging missionary, o mga lalaki man kayo, tapat lang kayo sa Diyos. Tapat kayo sa church, tapat kayo sa pastor nyo, tapos kayo sa gawain, siyempre. Kasi, hindi ka na masabing faithful ka, wala kang ginagawa. Di ba? Faithful yan si anong ginagawa mo? Meron ka bang ginagawa sa Panginoon? No. Faithful ka ba magbigay ng tithes and offerings mo, yung mga dapat mong gawin sa Panginoon? So, kaya, faithfulness, tiwala sa Diyos. Nung ako po ay nasa high school na, maraming pangarap na gustong kuhaning kurso, pero hindi nawawala po yung dahil ang father ko is nasa ministry, isang pastor, lagi kong naririnig sa prayer meeting na nananalangin sila na dahil 3 po kaming lalaki, ang prayer po kasi nila is at least man lang isa sa mga anak niyang lalaki sumunod na sa panawagan or merong maging pastor. Pero lagi kong sinasabi sa isip ko, hindi ako yan. Hindi ako yan. Pero po, nung malapit nang matapos yung pag-aaral ng high school, andun na po yung desire na gusto kong na mag-aral. Pero pilit kong tinatakasan. Hanggang sa may mga nag-offer po na mga kamag-anak na paaralin ako ng ibang kurso. Ganun po yata talaga, ma'am, na kahit grinab mo yung mga kurso na yon, kung talagang may panawagan ng Panginoon sa'yo, babalik at babalik ka dun sa calling na mag-aral ka sa seminary. Kaya po, pinaranas po ng Panginoon na mag-aral ako ng iba't ibang kurso, pero ang bagsak din, para may kasabihan na sa akin ang huling halakhak, napunta pa rin po sa seminary school. Okay.
Actually, nung bata pa po ako, palagi po akong sinasabihan ni Papa na ako ay magpapastor. Which is hindi ko gusto. Talagang ako ay against doon. Kasi nakita ko yung yung buhay niya eh. So ako may mga pangarap din ako. Actually nag-aral nga ako sa pagiging seaman. Natapos ko pa yung 3 years. Pero hindi ko na tinuloy. Pero yung calling ko po ay masasabi ko na talagang sure ako na tinatawag ako ng Panginoon year 2016 bago ako mag-graduate sa aking schooling sa pagiging seaman. Kasi nawala na ako ng gana eh. Kumbaga yung iniisip ko, yung mga kaibigan ko, yung mga classmate ko na ma-witnessan ko sila, ma-save sila, at madala ko talaga sila sa church. Pala yung calling pala, hindi lang dahil yun lang dikta ng emosyon mo, hindi lang dahil may burden ka, kundi nakita mo talaga na yun yung dapat gawin. Siyempre yung nasa puso ko mahirap ipaliwanag. Yung desire to preach the word of God, to go to mission, nasa puso ko Nasa puso at isip ko yung pangaral ng salita ng Diyos. Kasi wala naman akong plano na pastor na iniisip ng pastor sa salita. Yung sa akin ay pangaral yung salita ng Diyos. Yung desire mo. Opo. Ang totoo po niyan ay lahat ng mananampalataya simula po ng naligtas ay may panawagan na po talaga tayo na lumago, na tayo po ay maglingkod at patibayan ang katawan ni Kristo. Lalong higit yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. So, Panginoon ay pinabayan po ako na magpasimula sa iba't ibang local na gawain. Kung magpapasimula po tayo ever since nung first leading ng Panginoon sa akin as a pastor sa San Pablo City hanggang umabot pa ng Mindoro, then balik ng Laguna, Manila, then Cagayan de Oro City, ngayon po nasa Cavite. At ang Panginoon ay palagian pong meron pong layunin na papuntahin ako sa iba't ibang lugar sapagkat meron po sa mga inahanda ng mga kaluluwa na maliligtas, maabaw po yung sumusuko ng buhay sa kanyang ministry. Ang totoo po niyan, ako'y masunurin lang sa kanyang panawagan. Opo. I met a missionary from Bethany Baptist Church, Makati, and his name is Missionary Nyarolda. Every time na mag-meet kami, ini-invite ako mag-Bible study, and I would always reject. But then, I learned about the salvation in the Lord Jesus Christ. There I understood, and I got saved. Until such time na dumating sa point sa buhay ko na hindi na ako masaya sa trabaho ko. Doon sa hospital. In fact, I was at that time I was already earning more than $1,000 way back 1997. So, but because after I got saved at naging faithful ako doon sa ministry, unti-unting tinanggal ng Panginoon yung puso ko pagdating sa pera. Hanggang sa dumating yung time na sabi ko, Pastor, kayo lang nakikita kong missionary dito bakit nasaan yung iba? Sabi ni Missionary Rolda, kaya nga mag-pray ka. So I began to pray for missionaries. Little did I know, ako pala yun. So kung ako lang, kung dinesire ko lang na mag-missionary, I could not do that. It's impossible. But because it was God's calling, it was really easy to resign, just to leave all those pleasures, no? And after my resignation, I went back to Philippines and I studied in Baptist Bible College in Makati. Ministry. Actually, nung nasa Manila pa ako, I was bothered with work. Papuntang, kasi nga, yung hirap ng buhay, gusto kong mag-abroad. I have my passport. Nung nakakilala ako sa Panginoon, everything changed. Na parang
hindi ako interesado na sa una kong gusto. Tapos, eventually, I find myself naka-enroll na sa Bible school. So yun po yun. In the process, gusto kong atinan lahat ng gawain sa church, sa UP. So, the leading of the Lord and by His grace. So nakita ko na lang yung sarili ko, involved na ako lahat sa gawain. Yun po. Okay. Nakaka-fellowship ko yung kapwa ko mga pastor's kid. Katulad ng sinabi ko kanina, walang pastor's kid siguro na nakausap ko na sinabi na gusto nilang maging pastor. At parang ang pakiramdam ko namin kapag personally sa akin, pag pastor's kid ka, parang ang daming bawal. Tapos kailangan laging tama yung ginagawa mo kasi ang laging sasabihin sa'yo pag nagkamali, anak ka pa naman ng pastor. Yun po yung experience ko. Sa church po, nag-umpisa po ako kasi na-save ako 6 years old eh. Pagkatapos at that age also nagpa-baptize ako. So bilang sa teenager na lang po tayo siguro, no? Bilang teenager, syempre naranasan ko rin yung maging song leader. Napaka-importante po 'yon sa church na kahit mag-song leader, i-encourage yung mga young people kasi doon po 'yun nag-uumpisa. Song leader, Bible reading. At the age of 13, unti-unting tinitrain na mag-preach, mag-devotion. Naranasan ko rin actually mag-negosyo, mag-business. Actually yung yung merkado, yung munisipyo, yung school, elementary at high school, teritoryo ko yan pagdating sa pagbibenta ng banana turon. Naranasan ko rin mag-ipon para mag-aral sa commercial cooking. Sariling gasto ko, sariling pagod para makapag-aral. Kasi gusto ko na na hindi lang ako ma-isolate. Naku po, ang totoo niya na-save talaga ako, 1981, April 5. Then I was baptized April 12, 1981. Ngayon, ang problema nga ng panahon po na yun ay hindi ako naturuan pa noon, hindi pa ako na-disciple. At naintindihan ko lang noong 1986 na nawala po ako sa church actually. At na 1986, so hindi na ako teenager po noon. Ako'y nasa 24 years old nung ang Panginoon ay pinabalik ako at ako'y lumago at ika nga po inihanda sa gawaing ministeryo. At ito hanggang inabot ko po panahon po ito. Pero ako nung kabataan, pa naman binata pa ako nung panahon na yun. Nagsimula ako sa ministry. At kahit nung nagpastor ako, binata pa rin ako Nag-asawa na ako na 31 years old. So kaya mahaba rin yung panahon ko na naging single sa ministry. Na ang Panginoon ay gumawa at kumino sa akin dun sa local church natin. Na kinabibilangan dati sa Bethany Bible Church. Opo. Okay. Yung teenage life ko is, I can say, is a worst experience. No? Kasi, when I graduated from elementary, my parents could not send me to school. But then someone helped us, no? Yung auntie ko, tinulungan kami makapasok sa high school. But hanggang doon lang high school. The rest sa college, wala na, hindi na po pwede. So sabi ko naman, ayoko naman maging tambay. I had to do something and I went to a school at tinanong ko yung director. Sabi ko, gusto kong mag-aral dito sa school. Sabi ko, ang problema kasi, sir, wala akong pera. Pero sabi ko sa kanya, I can work. Pwede akong maging working student. And at that time, tamang-tama naman, I can say na I literally made myself graduate sa sa college. Nakagraduate ako. And but it wasn't easy kasi pagka ikaw ay working student,
Imagine every semester, meron akong 34 units. Ang tulog ko nga, 2 o 1 oras lang eh. Kasi nga, working student. Before, nung mag-graduate ako at nag-started to work, hindi maganda ang takbo kasi naging, tawag dito, drunkard. Naging drunkard ako. Even sa work, umiinom din. Kaya ang tawag sa akin noon, lasenggo eh. Hindi nila ako tinatawag sa pangalan ko, lasenggo. Kasi everyday yun. Everyday. Umiinom kami ng alak. Even sa hospital, nag-iinom din kami. And kung ano-ano pang ginagawa namin. So, hindi talaga maganda ang teenage life ko. Anong high school ako, active ako sa reading. Ano yun eh, parang nakita ko ako lang nagbabasa sa library namin, high school. So, kasama doon, ay coupled with that ay para bagang gusto kong ma-engage sa pagtuturo mula sa banal na kasulatan. Kaya nakinig ako sometimes sa Mormon. Umattend nga ako sa seminar, kinumpleto ko yun at gusto na nila ako i-baptize. During my high school. Pero, nagdahilan ako na ibabaptize na ako. Yung Pentecostal din caught my attention. Dahil nga din kanilang singing. At saka yung, siyempre, yung pagbabasa ng Bible. Gusto ko yun. Tapos, pero dahil nga high school, malikot yung pag-iisip. At lahat para bang gusto kong subukan. Napasama-sama din ako sa Iglesia ni Cristo dahil sa karate, karate na ini-introduce nila. Pero dahil hindi ko na yung karate, umalis din ako kasi hindi kami natuturuan eh. Pero that's my high school. Pero yung high school ko with the thinking talaga dahil mahirap ang buhay, gusto kong mag-work ng maayos. Siyempre, pumunta somewhere sa city. Lalo yan, napunta na ako sa Manila. Pag-step ko ng Manila naman, nag-work ako habang nag-aaral ng vocational. So, it pushed me a lot yung ano na yun. Pero yung high school ko, ibalik ko po sa high school, masaya ako sa mga naririnig ko. Lalo na kapag para bagang matalinhaga. Doon ako kuha yung attention ko. Siguro dahil din sa pagbabasa ko, at mahilig din ako sa mga talinhaga noong high school ko. Kaya yung mga parang mga talinhagang salita na mamagnet yung attention ko. Yun po yun. Hindi ko kasi masabi na mahirap talaga kasi pinanghawakan ko yung sinabi ng father ko na although nung nasa ministry po si father ko, na-experience namin yung isang lutong ulam, maghahatid kami buong pamilya. Pero yun nga po yung grace ng Panginoon na hindi halatang ganun yung kinakain dahil ang lulusog naman namin noon. Tapos nung nasa ministry na po, nag-start ng vision, sabi nga ng father ko, hindi kayo magugutom hanggat ang church hindi nagugutom. So, ano lang po yun eh, hanggat nandyan ang Panginoon at hindi naman tayo pababayan ng Panginoon, hindi natin mararanasan talaga yung hirap. Although, yung parang financially, minsan na short, pero hindi naman po talaga yung hindi ka nakakain ng 3 beses isang araw. Hindi pa nangyari yun. Siguro po dahil nagsisimula ako sa gawain, yung pressure na bakit ilang taon na kami ang unti namin. Bakit ganito nangungupahan kami? Wala kaming maayos na meeting place. Yun lang po siguro yung masasabi ko na parang yun lang po yung sa ngayon. Pagka 2020 po, January, pumutok yung depression ni Mrs. Nagkaroon siya ng depression, so medyo mentally ill siya that time. So talagang mahirap kapag mayroong depression sa pamilya. Grabe yung, siyempre, kumbaga sabog yung ano niya, yung emosyon niya. Hindi mo alam kung ano gagawin mo, hindi siya nakakatulog. Yun, mahirap talaga kapag may depression. May series pala yun, no? Nasusundan pala. Kaya
napakahirap talaga. So, pero bilib din ako kay Lord. Naka-ano din kami, naka-survive din kami. Ngayon okay na siya, si Mrs. At katrabaho na siya this September, makabalik na siya trabaho, makateach na siya ulit. Yung mahirap nun, yung walang pera, siyempre. Wala kang may bili ng sabon, may kape, hindi ka makabili, kahit pambili ng asin, wala. Yun ang mahirap nun eh. Yung dalawang ano dito sa jail, dalawang papaya ng jail doon, natumba dahil sa kapukuha ko araw-araw, yun ang ulam ng lugaw, palaging lugaw, ganun. Talagang humble ang life nun. Yung nakakahiya ba? Bilang isang missionary na yun ang natin nakakaya sa mga tao. Kung yun ang inanuhan ko, yung trying times na panahon na yun ay talagang hindi na ako nagpasto. Pero siyempre, may plano ang Panginoon sa gawain dito. Yun na sa akin, may nag-support sa akin yung UP na. Saka yun, tuloy-tuloy na. Wala kang matandaan. Ang totoo po niya ng pinamakahirap siyempre yung nais mo na yung mga kaluluwa na binhagian mo ng salita ng Diyos ay inaasahan mong sila ay naligtas, nabautismohan na. Ang nais na makita po ay sila'y lumago at maging involved sa ministry. Opo. Pero yun ang pinaka mahirap para sa akin tanggapin na may mga bagay na ano po, may mga pagkakataong gano'n. Bagamat sabi ko nga, ang Panginoon naman ang nagliligtas. Ang Panginoon naman ang gumagabay. Ang mahalaga, I've done my part to share the Word of God, to disciple them, to teach them. Nasa kanila naman yung dapat na pagpapasya na sila ay magpatuloy at sumunod sa kalooban ng Diyos. Na napakabigat sa kalooban ng isang lingkod ng Diyos na yung tulad ng sinabi nga ni Pablo, sana'y hindi mawala ng kabuluhan ng aking pagpapagal sa inyo. So hindi naman dahil lang ihinayang dun sa ginawa po para sa kanila, kundi nakakapanghinayang kung hindi sila magiging totoo. At hindi rin naman sila magpapatuloy at lalago sa pananampalataya. Kung ministry po ang pag-uusapan natin, yung mga kaluluwa pa rin po ang nagbibigay ng dahilan kung bakit ang mga lingkod ng Diyos ay masaya at ang mga lingkod ng Diyos ay minsan po ay nalulungkot o kaya mahirap tanggapin na bakit gano'n. Ika nga po sa bagay, kahit pa paano, ang expectation naman natin hindi doon sa tao, kundi sa Panginoon din. Bagamat gusto po natin talaga na sila magpatuloy na sumunod. To win, to visit, to win, pag sa part naman ng sa finances, ay mahirap na, it's really hard kasi bawat galaw mo, you really have to spend. Especially in other countries like Cambodia. You have to pay for your visa. You have to pay for your rent. At hindi basta-basta rentals ito, and we are paying in dollar. No? Imagine in dollar. So, hindi lang yan. We have to pay for transportation. Kasi I could not afford to buy even a single motorbike. I could not afford. Why? Because pagdating namin doon, we struggled financially. You want to do everything for God. No? And somehow, dahil sa yung limited yung resources mo, like finances, hindi mo magawa lahat. But, ang maganda doon, no? Ang pinakamaganda doon, you will always trust. You will always ask God. You will always trust the Lord. Kaya nga, blessing in disguise na kahit na mahirap financially, but nandoon yung trust mo sa Kanya. You will always ask sa Panginoon. Well, yung fresh start ko dito sa Kamiling, bago-bago pa kami ng Mrs. ko. Yung ginawa ko yun meron kasing kalsada sa amin na maliit, Feather Road.
nagdudugtong sa tawag nito, National Road na ang tawag yata yun. Saturday afternoon, hindi na ako umalis. Naglakad na lang ako na parang lumilipad yung isip pero nananalangin. Inikot ko yung area na yun. Nananalangin sa Panginoon dahil sari-sari po yung naranasan namin. Hirap financially, hirap, hindi ako maintindihan ng relatives. Yung mga kapitbahay ko, hindi ko alam bakit kaaway nila ako. Naging talk of the town ako, umabot yun sa bayan. Plus pa yung time na yan na nagkasakit yung misis ko. Actually yan, hindi ko alam kung saan ako papaling yung time na yan. Kaya ginawa ko, naglakad na parang lumulutang yung isip habang nagpipray hanggang sa nakabalik sa bahay. Yun po. Nakakagulat po ma'am sa nasa ministry ka. Sa akin po kasi, experience ko, high school life ko po hanggang college, talagang kilala nila ako na loko-loko, kumbaga. Pero nakaka-encourage dahil yung mga kaklase ko, kaibigan ko na nalaman nila na nasa ministry ako, akala ko sila yung magpe-persecute or parang magda-down sa akin. Pero yung mabalitaan ko na naririnig ko na tuwang-tuwa sila na nagpastor ako, na nag-ministry, nakakataba ng puso. And then, yung mga loved ones ko, ngayon na-experience ko po na nararamdaman ko yung respect po na dalawa kami ng father ko na pastor. Siyempre yung most rewarding po sa akin, yung may masave. Yung kapag nagpe-preach ka, nare-revive yung yung mga nakikinig, yung mga noon na hindi na nagsisimba na. Yun yung pinaka most rewarding po sa akin, na may masave at may mabaptize. So yun po. Nako, yung most rewarding po yung mga naging alagad ng Panginoon ay nagsuko ng buhay sa ministry. At hanggang ngayon po ay nakatutuwa ako dahil sila nagbubuhay. Tulad ng mga pastor na sa biyaya ng Panginoon na itinalagad doon sa mga gawain na ako ngayon ay wala na ron. Na para silang pag-iwanan ng gawain ng pagpapastor o pastoral ministry. Yun po ang talagang malaking kasiyahan po sa amin. Siyempre, lalong higit yung mga tao na inaasahan mo na gagamitin ng Panginoon as they grow by grace and as they serve God with humbleness din, siyempre. Kasi hindi naman maganda rin kung sila ngayon nasa ministeryo, hindi naman magiging tama yung kanilang pag-uugali o yung kanilang prioridad o maging yung kanyang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Rewarding experience is when a Cambodian got saved. That was really a great experience, no? A very rewarding experience sa buhay ng isang Kristiyano, especially sa isang missionary, no, na may masave na Cambodians. May magiging 3 o 2 pa ba yan? Or more? 5 years from now, I wanted and praying deeply to the Lord that Pastor Subiate will be seen as the same with my decree. Kasi marami na pong kailangan talagang pastor dapat na umangat sa pagtuturo and everything. So I have my 2 masters na makita po akong ganun, no, maturedly. Siyempre dito sa Kamiling, yung center ng Bethany Baptist Church, Kamiling, gusto kong pinakamalaking, hopefully, pero it's just a dream. Hindi ko alam kung mangyayari ito in 5 years. Na ang Bethany Baptist Church Kamiling pinakamalaking Baptist. By God's grace in 5 years time. At itong gawain isa po sa Tapaw, since siya, stable,
We have English service dahil dun sa British. So, kinausap ko na lang yung iba, kaya naman natin mag-adjust. Opo. So, Nayaan ay hopefully maging church na 5 years from now. And sa ITAS, meron naman akong tinitrain pero hesitant pa rin ako na sana in 5 years time, meron akong matrain talaga na magpastor sa ITAS. Yun. Pero coupled with that, I'm dreaming na makapunta po sa US to support some of my dreams kasi gusto kong maging malaki yung church. Kaya actually mayroon na po sana akong may program na nagka-pandemic lang. So with that, nagpapasalamat ako sa Panginoon and mayroong parang liwanag. Of course, it's not the US but it's the Lord God. Yes. Yun po yan. Yung vision ko talaga dito, matapos itong building project namin kasi kalahati pa lang itong building eh. Nag-iisip talaga ako ng 1.5 million. Nag-iisip talaga ako ng ganun. Gusto kong bumili ng lote, meron akong talagang pinag-prepare na bundok na gawing campsite dito. Yun ang hinaan ko. Pabili kami noon para mayroon income ang church sa mga mayroon din kami magagamit na campsite dito sa lugar namin. Maganda, nasa yung bayan namin nasa baba lang, yung bundok nasa taas. Kita yung dagat, yung mga bukid, kita maganda at saka siyempre parang pwede rin yung mga tao dito makapunta ron, mag-jogging, bukid patangan. Nanginisip ko na matapos yung building namin dito. Yun din po, marami pang mga ika nga po, hindi lang sila ay lumago, hindi sila ay maglingkod, at sila din ay humayo, at sila din ay magkaroon din po ng mga misyonaryo na tutugon sa panawagan ng Diyos para ho magkaroon din ng panibagong misyon at magkaroon po ng marami pang mga local churches hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ay mangyari kung anong kalooban po niya. Years from now, I could not really tell. But one thing could I tell you is that I will just continue to be a missionary. I will just continue to do the work of God. At antayin ko lang naman kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung aalisin niya ako dun sa Pursat and He would put me to another place. I would willing to do that. Una po sa lahat, yung kalooban ng Panginoon. Pangalawa, yung prayer na kung talagang desire mo yan, panalangin mo na, Lord, saan ba dapat ako? Pangatlo, yung laging sinasabi ng father ko na laging makinig sa pastor. Kung ano yung, kasi napagdaanan na po nila yan kumbaga, yung mga advices ng isang pastor. At maging mapagpakumbaba, kailangan po talaga yan. Mali niyo po ang simbahan. Slowdown ko na lang po ngayon sa pandemic. Alam niyo po yung anong tagang naapektuhan, yung pagtitipon po natin. So yung mga advice ko po sa mga mga kabataan, every time na may programa yung simbahan kahit sa online, talagang mag-pay attention. Huwag yung online lang pagkatapos hindi man talaga nanonood. Dapat. So maging faithful po talaga sa mga church activities. Okay po. Ang totoo po niyan ay ngayon pwede na sila mag-practice. I mean, tulad ko, halimbawa, nung ako po ay naunawaan ko yung Acts 1:8. Tapos naintindihan ko sa Book of Acts. Bakit? Parang may malaking pagkakaiba kaya sa mga Kristiyano nung panahon nung ako'y lumalago na. So, kaya sabi ko nga, dapat ginagawa po natin ito, tutuusin. So, kaya nagpasimula ako.
na humakbang, pero hindi ko na pinuna yung mga hindi gumagawa nito. Then napansin ko lang nung ginawa ko ito, ay marami na rin mga kabataan na ginawa na rin. So, sa sumasama na rin sa Visitation, Soul Winning, Discipleship and Bible Study. Tutuusin, totoo tayong anak na ng Diyos, tayo meron ng banal na spirito. Like naman sa Acts 1:8, ang purpose kaya tayo ay banal na spirito, hindi para magkaroon lang tayo ng eternal life, kundi for us to be a witness. Yung kung ano yung meron po tayo. Kasi mahirap naman ibahagi yung wala po tayo. Pero hindi naman dapat ika nga po, pagkait yun. Sapagkat ang totoong nakatanggap ng mabuting balita ay hindi niya kayang ipigilan ito na hindi ibigay doon sa mga kaluluwa din na alam niya na sila mapapahamak. Kaya kung may tunay siyang relasyon sa Diyos, ay hindi mahirap para sa kanya gawin po ito. You should always up for a challenge, because that challenge will be is a blessing in disguise. That challenge will make you strong. Okay? And that's how you should always see the circumstances na ibibigay. Kasi either God will put you in the circumstances or the devil will put you into that circumstances. But how are you going to deal with it? Apply the Word of God. Siguro po makinig, sumunod, siyempre sa pastor, ipasako. At higit sa lahat, namnamin niya yung yung hardship sa gawain, na ito maging reflection sa kanya, mag-push sa kanya para magpatuloy. Kasi kung tinitignan lang natin yung magaganda, well, of course, pero hindi lahat ng pagkakataon maganda. So, di ba, sabi nga natin, Christian life is not a playground, it's a battleground. So kaya kailangan natin makita parate yung hirap, hindi yung magaganda. Of course, okay, alam naman natin yung reward eh. Alam naman natin yung blessing. Yun po. So parang ako, yung experience ko, parang masaya ako na gawin ang pag-share ng gospel. Meron akong sense of fulfillment. Effective ako, productive ako dun sa ganong responsibility. So parang nawalan ako ng gana na i-pursue yung aking sariling pangarap. So parang ang focus ko ay abutin ng mga tao. So para akong na-in-love parang isang binata na na-in-love, na yun na lang ang lagi nasa isip mo. Na para bang pag hindi mo nagawa, hindi kumpleto yung buhay mo. So habang ginagawa ko, nagkakaroon ako ng sense of fulfillment dahil alam ko yun yung calling ng Diyos sa akin. Since that time until today, lagi nag-insert sa mind ko yung preaching na yun, na yung panawagan ng Diyos sa kanyang mga lingkod para sa kanyang ubasan. Actually, marami ako napuntang bayan dito sa First District. Kaya lang, ang hinihiling ko lang sa panahon ganito, kung sadyang dito ko ilagay na panahon sa Iloilo, isa lang hiling ko, magkaroon po ng tawag dito na may makita ako na house for rent. Okay? So, nag-travel ako, Gimbal, Miagao, iba-ibang bayan po. Nalaman ko po na tinawag ako sa misyon. Unang-una po, maraming pagkakataon na nadinig ko po na sa aking pastor ang napakahalagang
gawain para ipaabot, ipangaral ang Ebanghelyo. Yun ang aking pagkaka. Pag sinabing calling, dapat may pangunawa. Diba? Pagka nalaman mo, ibig sabihin merong education sa'yo. Paano ko nalaman? Dahil kasi sa pagdalo ko ng pagtuturo, particular kay Pastor Ayona. Una, wala po akong alam ng pagpapasya tungkol sa Australia. Wala po akong alam dyan. Sabi ko lang sa kanya, gusto ko po dahil sa ako po tinitrain nyo na ako ang unang-unang magpapasimula ng academy. Pwede po ba, Pastor, dito muna ako. Pag-usayan ko na masimulan natin. Ayun ang ginawa niya sa akin na talagang pinaghandaan niya ako. O pinaghanda niya ako na doon ako. Kaya tinapos ko yung Bible College ko. Kaya ngayon ko na-define ang pagba-Bible College calling. Kaya bakit calling yan? Kasi yun ay isang paghahanda. Paghahanda sa isang magiging gawain. Sabi ang calling, malawak ito. Hindi ito yung isa lang. Ganun ang nakita kong calling. Hindi lang pala ako sa academy. Nakita ko. So I indulge into the Bible study outreach. Ang calling, para malaman mo, dapat meron kang attentiveness sa itinuturo sa'yo, unang-una ng pastor, ng pulpit preacher, at saka ng Bible teacher mo from Sunday school to any activity of opportunity opening the Bible lesson. Ayan po yung calling na naiintindihan. Hindi ko rin basta na na figure out. Pero habang ginagawa ko yung gawain sa Panginoon, masaya ako at nagagalak. Sobrang galak. Hindi mo iniisip yung sarili mo, basta ang ninanais mo na makapagbigay ng salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. Tapos, syempre, nag-aalala rin ako nung time na si Pastor Alan ay nagkakasakit na. Minsan iniisip ko, sino yung nahawak ng gawain doon kung halimbawang umuwi na siya sa Panginoon? Kaya, nung ginagawa ko na yung gawain, kahit sa Cubao pa ako, talaga namang yung fulfillment, yung iba yung nararamdaman ko, yung joy talaga ng paglilingkod. Yun. Hindi siya burden joy talaga. Although along the way, maraming mga sagabal, pero ang Panginoon naman nagbibigay ng kalakasan para magpatuloy. As a church, noon talagang passion ko na yung ministry. So lahat ng ministry sinalihan ko hanggat kaya ko. Choir, good news, Bible study leader, soul winner, naging presidente rin ako ng young people dyan sa Cubao. Ano young people po ako? Actually, hindi pa nga ako nag-aaral sa Bible school. Parang gustong-gusto ko na mag-soul winning. No? Yung mga classmates ko, yung high schooler pa lamang ako, after na ako ma-save, 1978, way back January 1st, 1978, the following day, hindi ko alam yung John 3:16, Romans 3:23. Basta ang sinishare ko lang sa mga kaibigan ko, yung napakinggan ko that night, kung paano ako na-save, kung paano ako nakakilala kay Kristo. So yun po aking sinishare sa aking mga classmates. Nung po nakakilala na ako sa Panginoon, nung teenager ako, unang-una, nakakilala ako sa Panginoon, at nagulat na lang ako dahil parang uhaw na uhaw ako na makapakinig ng salita ng Panginoon. At gustong-gusto ko doon sa mission house, doon po sa aking pastor. Parang doon ko na gustong laging tumambay. Wala pa yung hilig ko sa mundo,
mas masaya ako na kasama ko yung mga young people, lalo na yung pastor na. I was involved in a certain Bible study during the year of 1979-80. Ayun yung second semester of my first year as a first year student in the pamantasan ng Luzon, Maynila. Karoon ng understanding of the grace of God regarding salvation. At sa pagtuturo, pagre-research namin, naisip namin na dapat tayo yung magsimba sa Baptist Church. Nakatira ako sa Batay Street. Alam mo yan? Kapit kalye lang, kapit kalye. Nagbabike ako. Nakita ko Bethany. Yung original, di ba? Parang almost talaga na. Yung, nandiyan pa ba yung lettering sa bakal, di ba? Tapos yung ating billboard na nakalagay doon na yung we will do the good. Come down with us and we will do the good. Aba, King James yun. Sabi ko, mukhang okay itong Baptist Church na ito. King James ang gamit. Kaya bumaba ako sa bike, nag-inquire ako, nakasarado yung gate na bakal, yung rest na ganyan. Nagtanong ako, yung napagtanungan ko, naka-smile pa. Sabi niya, kapatid, pag Sunday, balik ka. Meron dito Sunday school. Mga kabataan, marami dito. Kaya, naka-shorts lang ako nun. Uwi kagad ako. Nag-prepare ako. Nagbihis ako ng maganda pantalon, ako ng malansya, talagang yung kanyang linya, makulusay yan. Sundalo, di ba, kadit? Sinuot ko yung barong ko. Talagang inayos yan. Speak and span. Pagdating po doon sa service, tinanong ako ni Brother Samson. Yun kapatid yan ni Ate Rose, yun yung taxi driver. May hawak ko sariling Bible. Tinanong ko, save ka na ba? Save ka na. Sa loob-loob ko, may Bible na ako. Nakabarong ako, tama ang bihis ko. Yung mga ginagawa ko, hilig ako pupunta lagi sa simbahan. At hilig ako mag-aating ng mga Philip people doon sa amin. At ang hilig ko po ay magiging isang singer. Singer ng isang, hindi sa simbahan. Singer na balang araw sisikat kung saan tayo makilala. Teenager pa. Yung hilig ko. Yung hilig ko, nung teenager ako, talagang mahilig ako sa pag-aawit. Yun po ang hilig ko. Kahit sa simbahan o saan man ako ilalagay, talagang ganyan ang hilig ko, at saka basketball. Teenager. Teenager po. Talagang may pagka makasarili ako. Gusto ko enjoy yung sarili kong in my own terms. Tapos minsan I find it hard to submit to authority. Ganyan. Meron akong issue sa ganun minsan. Pero tapos pasaway sa mga parents. Pero hindi naman yun sobrang pasaway na pero talagang ang Panginoon ang nagbabago sa buhay. Siguro gagamitin ka lang talaga ng Panginoon kung sino ka . Hindi ka naman talaga perfecto. Wala. Biyaya talaga ng Panginoon . It's all by the grace of God. Kung babalikan ko, parang ako'y grateful sa Panginoon. Sobrang grateful. At patuloy na magiging grateful palagi. Kasi nabigyan ako ng opportunity, privilege, para makapaglingkod. Actually, pag may calling ka, parang, ewan po, kasi ako'y positibong tao. So, para bang yung hirap na dinaanan ko 25 years ago, parang hindi ko naramdaman.
parang yung 25 years. Pero pag nilingon ko, ang hirap pala nung dinaanan ko. Ang pinakamahirap ay yung makitungo sa kasi iba-ibang personality. Iba ang personality natin. Lalo na kung ikaw ay magpapastor at mag-i-stay for 25 years. Rewarding siguro yung respect ng community. Yung dating kinakatakot ko na ayoko magpastor sa sariling bayan kasi nandito yung mga barkada ko, kilala nila ko, dito ako pinanganak, dito ako naging teenager. So, after 25 years, ganun pala yun. You stay in one place and you do the ministry. Nakita nila kung paano ka nag-persevere. Then yung respect makukuha mo. Yung respect. Yung mga young people dito na pamula, young people pa lang yung parents nila. Ngayon, mga young people na sila. So ako na yung nakamulatan nilang pastor. So yung respeto nandun na. Wow, ang mahirap talaga dito. Naranasan mo talaga, nakasakit ako, stress. Yung pong problema sa members na nag-rebuild no? Nag-rebuild po sila. Na parang gin-accuse ka na ganyan. Yun ang pinakamasakit po, yung naakay mo, nag-rebuild sa'yo, at nang gindisiplina mo ito, meron pang ibang nagsimpati doon sa gindisiplina. Yung po, nakikita ko yung mga members na sila po ay tumutugon na sa mga lesson na kanilang napakinggan. At yun ay na-feel ko na yung reward, tama kasi yung yung sa Galatians 6:9, in due season we shall reap if we faint not. Yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko, nung nagkaroon ako ng tao sa simbahan. Kasi po, nag-preach ako na walang tao before eh. Ilang beses ako nag-preach na walang tao, parang baliw ako. At pangalawa, yung pinakamasayang nangyari sa buhay ko nung nagpatuloy ako sa gawain, binigyan niya ako ng bahay. At pangalawa, kahit 5 wala akong gastos. At binigyan niya ako ng magamit na, kumbaga sa amin dito, tricycle na walang bayad. At yung mga gamit sa simbahan na hindi ko binili. Yan po ay pinakamalaking blessing sa akin. Most rewarding po sa ministry, una, yung mga mahal mo sa buhay ay lumago rin sa pananampalataya. Maging makasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Pangalawa, yung mga taong nanampalataya sa Panginoon. Tapos, naging faithful din sila. Sila rin, nag-disciple din sila. Tapos, may mga napalago rin sila, nalapit sila sa Panginoon. Nagbunga sila na nagbunga. Mas nagbunga pa kasi sa'yo. Wow, rewarding yun. Rewarding yun, sobra. Nasasabi mo sa Panginoon, Panginoon, ang saya. Salamat sa pribilehiyo, sa opportunity. Yun po. Pangarap namin na magkaroon ng Bible school. Although meron kaming Bible school, pero ito ay tulong-tulong ng mga pastor. Pero isa sa pangarap ko, magkaroon ng sarili na church mismo ang nagpapatakbo ng Bible school. Then,
ewan ko kung papayagan tayo ng Panginoon, pero nagsimula na kami ng junior high. So, ang prayer namin, magkaroon ng senior high school. So, within 5 years. So, yung recognition nakuha namin within 5 years. At magkaroon pa kami ng kasi ngayon meron na kaming 10 outreaches. So, ang target namin is 7 outreaches a year. So, kung 5 years yan, so 45 outreaches. Kasi ang dream namin is 100 outreaches kaya Basurain. Siguro after 5 years, so another plus 35 outreaches. Mahirapan lang kami ngayong pandemic. Yes. Pero yun yung target. 7 outreaches a year. Okay. Yung desire ko sa puso ko talaga ay magkaroon pa ng maraming mga mission work. Establish ko. Okay? Marami pang ma-train. At ang desire ko po talaga yung magkaroon ng malawak na property ang church. For the reason na in case one day mayroong mga youth camp, see, or para yung pastor, meron siya, yung susunod po na maging pastor, meron siyang mapagkukunan ng kanyang pagkain sa araw. Okay? 5 years from now, kasi po nandito ako ngayon sa dulo ng Zambales. Bagamat sinubok ko na ito pero hindi pa pinahintulutan pa. Gusto ko makabalik doon sa kung saan kami nakatira, no, sa aming bayan. Sa Zambales din ito, sa Castilleros. Gusto ko makapagsimula ako dito isa pang gawain. Hanggat kakayanin pa. 5 years from now, actually, ang aming focus o aming vision, bago kasi magkaroon ng mission, kailangan mayroong vision. At kalooban ng Panginoon na babalik kami sa Pilipinas. Yung po mga pangarap ng Pilipino rito, saan ka magre-retiro? Hindi nila alam, walang retirement sa ministry. Yes. Oo. Sabi ko, kung kalooban ng Panginoon mabalik kami sa Pilipinas, mag-put up pa rin kami ng ministry, church ministry. Kung merong nangangailangan na church ng maging assisting preacher, sasubmit ako dyan. Kung kasundo niya ako. Kung meron talagang grupo na nangangailangan ng preacher, pagpe-pray ko, kaya mo talaga meron isang community na wala pang Baptist ministry, I will minister. Magsisimula kami. Ayun po ang within 5 years. 5 years from now, para marami akong nilalapit sa Panginoon na mag-success ang gawain at balang araw makapagpatayo din ako ng isang misyon na katulad ko nag-umpisa at makapagturo ako ng ibang magtuturo dito sa simbahan kung kalooban ng Panginoon. Ayan, pinagplanuhan po namin yan, yung annual planning namin. 5 years from now, ano yung magagawa mo sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa gawain sa Panginoon? Ako talagang inaano ko na makapag-win ako ng kaluluwa, siguro mga 500 souls, ganun po. Tapos makapag-disciple ako ng mga kalalakihan, yung talagang magiging ano rin sila, susundin sila sa kalooban ng Panginoon. Magiging pastor din sila. Mag-mission din sila. Yun. At yung church itself, lumalago talaga. As in, lumalago spiritually. Kasi hindi mo rin talaga masasabi na lumalago ba kung hindi. Hindi eh. Kasi yung paglago talaga, spiritual yan eh. Kahit minsan yung number, hindi ganun karami. Oo. Makikita mo yan sa buhay nila. Talagang lumalago sila bilang mananampalataya. Tapos yung baras, meron na kami sigurong sarili namin lupa. Ayan. Sariling lupa at bahay-sambahan. Hindi na po kami mangungupahan.
Panginoon, no, binigay niya yung buhay niya, yung lupa pa, kaya hindi niya kayang bigay. Lord, bibigyan mo kami. By God's grace. To confirm your calling. Then, good relationships sa iyong mother church. Then, yung may respect ka sa kapwa pastor. Especially yung mga senior pastors. I-respect. Huwag yung parang dahil pastor ka na, ka-level mo. Hindi, nauna sila eh. Di ba? Parang sila yung nagtabas ng daan eh. Kaya maganda na yung dinadaanan mo, may unang naglinis eh. So, huwag magkaroon ng parang pride ng mga young preacher. Laging, ang advice ko, barkadahin nyo matatanda pastor. Bilang isang young people na papasok sa ministry, dapat maintindihan mo na yun ay gawain ng Panginoon. Hindi ka pumasok dyan because of money, not because of popularity, but because of the ministry. Na talagang sa puso mo, prioridad mo yung gawain ng Panginoon. Ito po nagbibigay sa akin sa mga nakikita ko po na ang pastor at ang miyembro ay may puso sa misyon. Kung sila man ay tinatawag ng Panginoon, ay masiguro nila na talagang sila ay may calling. Kasi pag wala kang calling talaga, hindi mo matatapos ang laban. Hindi ka tatagal sa gawain. Kasi po, pag pinasok mo dito talaga yung 1 to 3 to 5 years, makakaranas ka talaga. At talagang dumating din sa buhay ko na gusto ko na mag-quit. Pero purihin ng Panginoon, dahil habang humihirap yung gawain, lalo niya akong pinapalakas. Dumating na rin talaga ako sa punto na gusto ko nang mag-quit, Pero nung dumating yung pagsubok na yun, lalo ako nakaramdam na, Lord, kung talagang tinawag mo ko dito, ikaw po ang magbigay ng aking pangailangan at kalakasan upang magpatuloy. Kaya ito po ay talagang dapat po talagang itanalangin mo itong mabuti sa tulong ng iyong church na dinadaluhan, lalo na ang iyong pastor, para hindi ka magkamali. Sa akin lang, yung ma-advise ko bilang missionary, kasi po naranasan ko yan, unang advice ko sa kanila, yung pagmimisyon hindi madali. Sobrang hirap. At pangalawa, ang ma-advise ko dyan, kapag isang missionary ka, huwag kang susuko sa laban. Huwag tayong mag-quit. Kasi po sa dulo niyan, mayroong naghahantay na maraming panalangin. At pangatlo, kapag mag-mission tayo, ang ma-advise ko lang, darating ang panahon na ang Panginoon ay talagang nadyan sa lagi. Kahit ano mo mangyari. Sumunod ka lang. Kasi hinanda ka na niya from the very start. Kailangan mo lang mag-submit sa authority ng Panginoon. Ayun ang